Amen! Hallelujah, mga kapatid! Hallelujah! Are you excited for today? Amen! Amen, okay. Nandito po tayo sa World International Ministry. Our church is International Ministry, Jerusalem. And this is the first service. Mag-uumpisa na po ng 6 o'clock until 8:30. At sa lahat po ng gusto ko pumunta, makikita po ang ating church sa Hanadin 55. Kaya dalian na po natin para let's celebrate the goodness of God and let's worship the Lord, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. So are we excited for tonight, mga kapatid? Amen! Amen. Okay. Amen! Excited na po tayo. Let's all stand to have the first reading. Job. Job chapter 42. Yan ang Amen. Pagkain po ang Panginoon sa gabi nito. Tayo po ay dadako sa unang pagbasa na matatagpuan po sa Job chapter 42 verse 9 hanggang 17. May ilang ba? Amen! Salitan po tayo. Ganoon nga ang ginawa niya bukas na timan ng delikad ng salita at so far na nakita. At ang panalangin nito ay dinilig ng Diyos. Job, ang kanyang mga kaibigan muli siyang pinaunlad ng Panginoon at inibripan niya ang dating kayamanan. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay tumaraw sa kanya at nagsaro-saro sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at sising na dito. Sa gayon, ang lamang na pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job at higit pa kaysa dati, binigyan siya ng Panginoon ng 1,600 kamelyo, 1,000 paris ng baka at 1,000 babaeng asno. Nagkaroon pa siya ng 7 anak at 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Verse 14. Ang pangalan ng babae ay si Jemima, ang pangalawa ay si Israel at ang pangatlo ay si Caleb. Ang mga anak na babae nito, ang pinakamaganda sa buong lupain. Wow. Pinamahan niya ang mga ito, tulad ng mga anak na lalaki. Verse 16. Pagkatapos ito ng Job kasi ng isang lakas ng pagkakulang ng pagkakapan niya ang mga apoy sa nahi. Amen. Sabay-sabay po tayo. Magandang siya na siya ay namatay. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po Panginoon. Yes. Salamat po din po Panginoon Diyos sa iyong maghapon. Nainingatan mo kami sa aming mga trabaho. Yes, O God. Thank you, Jesus. Nakarating mo po kami ng mapayapa, Panginoon, at ligtas sa tahanan mo, Panginoon. Yes, Lord. Ito ka namin pupurihin at sasabahin ang iyong banal na pangalan. Salamat po Diyos, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sa lahat ng oras na diyakan, kita mo kami, Panginoon. Amen. Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon. Yes, Lord. Sa gawain dito ng first service namin, Panginoon Diyos. Yes, Panginoon, Jesus. Ama, kapatid ko kami at naway Panginoon, ang mga kapatiran pa po namin na hindi kasama sa mga oras na ito. Yes, Lord, Lord. bigyan mo po sila ng bandang ng takot sa kanilang mga puso, Diyos, na maalala ka talaga nila na sila, Panginoon, ay hindi Panginoon manipalis sa iyo. Amen. Lord, gamitin mo rin po, Panginoon, ang bawat isa na narito. At yan din po, Panginoon, salamat po, Diyos. Patuloy mo i-bless, Panginoon, ang magdadala ng iyong banal na salita na si Pastor Adam, Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa kanyang Panginoon buhay at kanyang buong pamilya, Diyos. Lubos mo po, Panginoon, bless ang kanilang buhay. Pagpalain, Panginoon. Yes, ang kanilang in Jesus' mga name. Panginoon, mga magulang, Panginoon, sa Pilipinas, ang kanilang mga kapatiran, Panginoon, Diyos. Ganyan din, Diyos, ang kanilang ministry sa bansang Israel nito, Panginoon. Patuloy mo po sila, Panginoon, na gamitin, na patuloy pang makatawag o Diyos ng iyong ng mga kaluluwa, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, Panginoon, dalangin din po namin sa iyo, Ama, na pangunahan mo po ang mga manunto at ang lahat, Panginoon, ng mga anak mong gagamitin sa oras na ito. Bless mo po. Patawarin mo din po kami, Ama, sa mga kasalanan namin pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay tumako sa ating second reading.
reading. Tatagpuan ko sa John chapter 13. Pwede na po. Amen. Ang halimbawa ng paghuhugasan ng paa. 1. Bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y iniibig niya hanggang sa wakas mo. Nang gabi iyon, nadakunan sila sa isang yabi sa mga nanisip na ng Judas sa pagbakan ng Ben si Jesus. 3. Nalalaman ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. 4. Tumayo si Jesus sa pagbakan ng 5. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at pinunasan ng tuwalya ng nakabigkis sa kanyang baywang. 6. Paglapit na siya Sabay-sabay po tayo. sumagot si Jesus. Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus! Sabihin mo yung katabi mo, masaya ako na narito ka ngayon. Masaya ako na nakatabi ka. Amen! Hallelujah! Oh, increase mo yung mga katabi mo dyan. Praise you! Hallelujah! Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay mapuri! Amen! Napakadakila po ng ating Panginoon. Amen! Karapat dapat na purihin ang ating Panginoon Jesus dahil alam mo bakit? Siya ang nagdala sa atin dito. Amen! Una sa lahat ang nagdala sa atin at siya rin ang may gawa, may nagbigay ng kalakasan natin upang magpuri sa Kanya. Amen! E nakilala natin ang ating Panginoon natin. Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Everybody sa Diyos! Hallelujah to God! Awitan natin ang ating Panginoon na may kagalakan. Hindi po yung malungkot na kasimangot yung ating mga nguso. Ano? Alisin muna natin yun. Amen? Alisin muna natin yun. At ibigay natin yung the best worship. Alam niyo ba yung nahanap ng Diyos ang ating mga puso ngayong gabi? Amen? At alam niyo ba mga kapatid, when we start singing, tayo ang nag-minister kay Lord. Kaya make it sure na ang ating Panginoon ay masiyahan sa ating mga papuri. Amen? Hallelujah! Ulitan natin ating Panginoon. Hallelujah! Dapat
Thank you, Lord. Hallelujah. Tunay na utos na pag nasa presensya tayo ng ating Panginoon, diba, ang awit natin ay sinasabi, langit at ating nadarama. Amen? Naramdaman po ba natin yun? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At patuloy natin sambahin ang ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Patuloy natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Awitin po natin itong songs na itong mga kapatid. Hallelujah. Sa iyong pag-iingat
Ang bahagi ako
lahat, Panginoon, ay nanggaling sa iyo. You are the source of everything that we have, Lord. Even our life, our strength, our everything comes from you alone. Lord, you deserve all the praises. You deserve all the honor and adoration to your name. We give you praise in Jesus' name. Amen. Ilabo ko kayo sa ating communion. Amen. Hallelujah. Please. Thank you, Jesus. Not by our you, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if your mind our transgression, who would stand? Things are your grace, the endless by the blood of your Lamb. Only by grace we can enter. Only by grace we stand. Amen. Hallelujah. Sa biyaya ng Diyos lang tayo. Amen. Tayo magpagbukas sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27. Kaya nga ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom ng inumin ng Panginoon ang hindi karapat-dapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nito na hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. At ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit, at ang ilan ay namatay. Ngunit kung susuriin natin ang ating sarili, kung tama o mali ba ang ating mga ginagawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundong ito. Hallelujah! Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat na pinatawad mo kami. Only by your grace, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, Diyos, grasya mo, Lord God, kami nakalaya, Panginoon, sa kasalanan. Salamat po, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng inyong dugo at ginawa niyo sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon. Itinuturo mo naman sa inyo. Nung gabing traidorin ng Panginoon
Jesus, kumuha siya ng tinapay. Taas natin ang ating tinapay. At pagkatapos niya magpasalamat sa Diyos, sinapihati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Salamat po Diyos sa katawan niyo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat dahil sa inyo, Panginoon. Binigyan mo kami ng kalayaan ng Panginoon upang luwigan ang aming kasalanan at mapatawad o Diyos. Sa pangalan ng Jesus. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin, kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inumin ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Salamat po Diyos sa katas ng ubas dito, na simbolo ng inyong dugo na natigil sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng dugo niyo, Lord, napatawad kami ng aming mga kasalanan. Salamat po Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Bless po ba tayo mga kapatid? Hallelujah. Yes, tumako naman po tayo sa ating pinakamainang gawain din. Isa sa isang parte na ating gawain, ang ating pagbibigay ng ating mga tithes and offerings. So, dito po ay mas mabibless po tayo mga kapatid. So, sabi po dito sa Matthew 6, 19:21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong puso kayamanan, at sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen? So, doon po tayo, dito po tayo mga kapatid sa huling verse, no? Sabi po dito, sapagkat kung nasaan po ang iyong kayamanan, naroon din po ang iyong puso. So, usapang puso po ito mga kapatid. So, pag-ibig. Diba? So, ang tanong po ngayon mga kapatid, nasaan po kaya ang mga puso natin? Diba? Saan po? Baka po ay nasa mga trabaho po natin pa. Wala dito. Baka nasa mga juwa, no? Hallelujah! So, i-value po natin yung ating mga puso, siya sa atin natin. So, diba? So, yun, tayo na po makakasagot at ang Panginoon. So, mga kapatid, every day po, we are receiving blessings. Amen po ba? Araw-araw nakaka-receive po tayo ng blessings. Yung pag-isip pa lang po natin sa umaga, is already a blessing. Diba? Yung nagising ka, Lord, thank you, diba? Is malaking blessings na po sa atin yun. Kasi nga, as we, diba, talagang ang dami po na hindi na po nagising. So, diba po? So, ang iba nga po sa mga blessings, diba? Diba, yung iba ay ang dami pong mga labada. Baka naman po. Yung iba po ay may mga dagdag sahod. Ay, okay naman po, diba? Lahat, marami po tayong mga blessings. Ang iba yung, diba, nagkakaroon na nakabili ng mga bahay. May mga, yun sa, mali-mali
pumasok sa amin. Hallelujah. So, di ba, marami tayong mga blessings na masasabi na lang natin, thank you, Lord. Amen. Diba? Amen? So, ang tanong ko ngayon, may tanong na naman mga kapatid. Yung atin po ba mga blessings, alam mo ba natin kung saan natin inilalagay? Ini-invoke. Diba? Saan? Diba? Ito po ba ini-invoke po natin sa mga temporary things or something eternal? Diba? Or ini-invoke po ba natin ito sa mundo or sa Panginoon? Diba po? Dapat mag-intak sa langit. Amen. Ayaw sa pastora, diba? Sa langit. Diba? Bigay mo yung para sa Lord. Amen po. So, diba sa Panginoon po dapat natin i-invoke ang ating mga kayamanan, mga kapatid. So, diba? Kaya nga yung ating, diba, tithes and offerings ay, kaya nga meron po tayo dito kasi po, ibinabalik po natin yung para po sa ating Panginoon. No? Para po sa Kanya. Ang hinihiling nga lang po ng ating Panginoon is 10%. Paano kung 90%? Paano pa kung 90%? Hallelujah. Diba? Kunti nga lang 10%, diba? Sa laki ng mga sahod. Hallelujah. Sa dami ng labanan. Di po ba? Pero ang tanong na naman mga kapatid, yung 10% na po ba yun, ay naibabalik mo rin po ba natin sa Panginoon? Ayan na naman. Di ba? Ang daming tanong. So, sabi nga po dito sa verse natin na basa, di ba? Na huwag kayong mag-invoke ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang insikto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip po, mag-invoke tayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang insikto at kalawang. At walang nakakapasok na magnanakaw. So, yung ating pong pagbibigyan ng ating mga tithes and offerings, mga kapatid, is a form of worship. Amen po ba? Diba? Yung pagiging natin, yung pagbibigyan natin sa ating mga family, syempre, napapadala tayo. Yung natin, yung pagbibigyan natin sa mga sarili natin, syempre, deserve din po natin yon. So, ito po ay good action. Good action natin, syempre, deserve din po natin bumili at magbigay sa ating mga pamilya. Pero yung pagbabalik po natin ng para sa Panginoon, mga kapatid, is a form of love. Amen? Amen. Form of love. Yung pagmamahal natin sa Panginoon, kasi if we love God, ano yung mga kapatid? Ano na po yun yung pagiging generous natin talaga, nasa puso na po natin yun Kumbaga, hindi na po natin kailangan pang, kumbaga wala nang kailangan, diba? Kumbaga, ikaw na po sa ating bibigyan, kasi love po natin ang ating Panginoon. Amen. Diba? Amen po? Tandaan po natin mga kapatid, yung pag-i-invest po natin ng ating mga blessings sa mundo, no? Is mga temporary lamang po yan, mga kapatid. Amen. Diba? Ano lang po yan, walang assurance, no? Kumbaga mawawala yun, mga kapatid. Parang duwala nyo lang po yun na nag-invest kayo, tapos sa huli, iniwan kayo. Amen. Sino po ba? So, ayun mga kapatid ba? Pero sa Lord forever. Sa Panginoon, forever po yun mga kapatid. Nakaano kayo, kumbaga, di ba kasi yung ibinibigay po natin sa Panginoon, napupunta po yun, marami po yung natutulungan. Kaluluwa. Mga kaluluwa, di ba? Ang dami, di ba sa ating church dito, alam naman ako natin, ang daming natutulungan. Amen. Di ba po ba? Daming batang di ba? nabusog. Yes. Kumbaga, di ba, ang doon ng ating may blessings na po sa ating Panginoon. Kaya ito, Tanim na tayo. kasi yung mga blessings po natin ay ginagamit po sa kapurihan ng ating Panginoon. At automatic po yung mga kapatid, magtatagal. Amen. Amen? Amen po? So, di ba, huwag na po tayong matakot magbigay sa ating Panginoon. Dahil po, the more po na nagbibigay po tayo at sumusunod sa Panginoon, The
the more you receive. the more God will bless us. Amen? Ako po mga kapatid talaga ay sinasabi ko palagi na nasa ano pa lang ako, kumbaga hindi pa nga ako sumasahod, iniisip ko na yung para sa Panginoon. Amen. At alam niyo mga kapatid, as for me, at talaga, ako po talaga, di ba, ang dami kong mga responsibility sa Pilipinas, pero hindi po ako pinagkulang ng Panginoon. Amen. Amen? At yung mga anak ko, sabi ko nga, nakatapos, kahit po ay palo po ako lang mag-isa, no? Ako ay tumutulong sa mga kapatid, nanay, no? At hindi ay tumutulong din po ako, may mga naghihingi po sa atin ng mga pastor, so hindi po ako nag-ano, but ang Panginoon po ang nakakakita noon, hindi po ako nag-brag, but gusto kong ma-inspire kayo kung gaano po kabuti ang ating Panginoon. Amen. At makita niyo naman po, ang mga anak ko po ay nakapagtapos na talagang masasabi ko, wala po akong utang. Amen? Amen. At saka ang mga magulang ko, ano yan, hindi at tayo nauupusan eh. At isa pa po, ang pangalan ko na anak na babae, di ba, nasa Amerika na po, nung pag-uwi ko po, binilhan niya po ako ng bahay. Hallelujah. Amen, di ba? Grabe. Mapapathank you ka na lang talaga sa Panginoon. Kumbaga, wow, Lord, napaka-amazing mo, di ba? So, yun lang naman mga kapatid. May ano po tayo, special number group 2. May sasayaw mo yan. Sasayaw mo. Sasayaw mo. Meet na sila. Bigit na kayo, kaya nga binigyan ko kayo ng pwesto. Amen. Ay, nag-grab ko. Smile mo na kayo dyan.
sa amin, Panginoon. Lord, talaga, your goodness is running after us, Panginoon, Lord. Lahat ng mga blessings namin, Panginoon, Lord, oh God, ay galing po sa iyo. Amen. Thank you, Jesus. Kaya, Lord, hallelujah, maraming salamat po. Hallelujah, Lord, tulungan mo kami na talagang maibigay po talaga namin yung nararapat na para sa iyo, Panginoon, Lord, oh God, yung aming mga talent, treasure po, Panginoon, oh God. Yes, amen, Lord. Hallelujah, Lord, our Father, Panginoon. Dalangin mo din, Ama, Panginoon, ang pagpalain mo, Panginoon. Ang mga employer po namin, Panginoon, O God, ang mga trabaho namin, O God, na siyang pinagpupuhanan po nga namin ng mga channel blessings ng Yes, bawat isa amen. sa amin, Panginoon, O God. At ang lahat, Panginoon, na narito, O God, hallelujah, Lord, pagpalain mo po sila, Panginoon, ikaw ang Amen. pagpalain, magbalik sa kanila, Panginoon, ang siksik, libig, nag-uumapaw, O God, in the name of Jesus, hallelujah. Maraming salamat, Abba Father, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, ibinabalik ko namin sa iyo, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila. Sa pangalan mo lamang po, Panginoong Hesus, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Before we pray, I'd like to call on Brother David. Brother David is, together with his wife, Sharon, are both missionaries. Let's welcome them. They're both missionaries from Ohio, Raleigh, North Carolina, right? Yeah. Please come over and you pray for the church. Palakpakan natin ulit sila. Brother David is a motivator of leaders, and also both of them are helping churches grow in their calling and in their purposes worldwide. Amen. Later. Okay. All right. Dear Lord, thank you for these wonderful people here. Yes, hallelujah. Thank you, Lord, Jesus. bless them where they're going. Bless them in their jobs. Bless them in all the work that they do during the week, even family work. Bless them as a community, Lord. Amen. Let them bond together in the Yes. spirit of love and unity. Yes, in Jesus' name. Let them know that you are greater than their obstacles. Yes. You are overcomers. Yes. And that they can overcome. I declare overcoming power for this church. That it will be able to withstand the wars and the rumors of wars. The Hallelujah. things that come upon this land. Yes, in Jesus' That will be name. overcomers. That will be by the blood of the Lamb. Amen. And they will be ready. Thank you, Jesus. One day. Ready. Maybe very soon. Yes. Ready for the coming of the Lord. Hallelujah. Because tribulation may be prophesied for this land. Amen. You Hallelujah. have to be ready. You have to stay under the shelter of the Almighty, under His wings, under His pinions even. Amen. Yes, You Jesus. need to be ready for what comes upon this land. Maybe many things happen here. Yes. But you look up because your redemption is drawing nigh. It's Yes. getting close. Hallelujah. We have a hope. Amen. We have a hope in Jesus. Yeshua. We have a hope in Him. So I want to bless you that way. I'm not supposed to preach. Sorry. But it has a habit. But Lord, bless these people, Lord. And get them ready for whatever is coming upon this land. Amen. And bless them, Lord. Amen. Bless them. Pour it. Be an overflow. Amen. Make me an overflow for these people. Amen. And fill you up and keep you full. Amen. In Christ's name, Yeshua HaMashiach. Amen. Palakpakan natin ulit sila. Thank you very much, Brother David Cottrell and Sister Sharon Cottrell. Please wave at us. Wave at us. Yes. They're roaming around the world, and especially to Kenya. I could feel it. It's getting hot. Actually, baby, I think we need to turn on the AC at the back. Not on the front.
because at the front the pastor is very cold. Let's go to the Word. Amen. Tonight, Blessing, I'm allowed to speak in Tagalog now, yeah? Yeah. You Interpret. yeah, interpret. Hallelujah. You know what I meant, yeah? Amen. Our topic for tonight is the Holy Spirit fills the believer. Mag-i-English. Ang kagagalingan ng text natin ay galing sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, makikita natin doon ang pagbaba ng Holy Spirit sa Day of Shavuot. Yes. Yung Day of Shavuot, ang tawag natin sa English ay Day of Pentecost. Diba? Yung Day of Shavuot ay sinelebrate natin 2 weeks ago. Yes. Ang Day of Shavuot ay naganap 50 days after Pesach. Tandaan natin yan, 50 days after Pesach. Ang bilang natin ay nung first day of Pesach, yung susunod, di ba, first day of Pesach, di ba, Erev Chag, tapos first day of Pesach, doon ang bilang natin, 1 hanggang 50 days. 7 weeks. 7 weeks. Kaya tawag natin doon ay Shavuot. Now, dumating ang Holy Spirit at tinapatan niya yung dating ng Torah sa Har Sinai. Dumating ang Torah sa Har Sinai noong Shavuot na pinakauna sa Lumang Tipan. Pero the same na celebration na yon, nag-gather ang mga Hudyo dito sa Jerusalem, and then they waited dyan sa upper room, tapos bumaba ang Holy Spirit. Ay, nung bumaba ang Holy Spirit, may mga signs na makikita tayo sa mga susunod na verses kung ano yung mga signs na pinakita ng Bible. Tingnan nga natin. Nababasa niyo ba? O medyo malaki? Yes. Okay. Nagkakatipon, 1, 2, 3, go. Nagkakatipon sila sa tuban, sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang nagtuloy, nag-ingay na nagmula sa langit, nagsulat ng tugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na pinaroroonan nila. May nakita sila parang bilang apoy na dumako sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nagpupos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila. Nagkakatipon sila, palagi silang nagkakatipon noon dahil natatakot sila. Ang sabi ng Lord na magtipon-ipon kayo. Sabi niya kaya, pag nagtipon-ipon sila, ay inaalala nila ang Lord. Tapos nagpipray sila, the Lord. Tulungan niyo kami, natatakot kami. Natatakot sila dahil, bakit natatakot sila ulit? Oo, may mga nag-persecute sa kanila. Yung mga religious leaders at mga Pharisees and Sadducees, kung paano tinatay nila si Jesus Christ, gusto din nilang patayin yung mga alagad ni Jesus. Dahil alam nila na itong mga alagad ni Jesus ang magkakalat ng ang mabuting balita ni Jesus Christ. At ayaw nila na pumalat yung mabuting balita. Ngayon, nagkatipon sila sa isang lugar. Saan lugar na uli yun? Sa upper room. No? Sa upper room. Yung upper room natin ngayon ay hindi na yung dati. No? Pero yan ang upper room natin eh. Pero yung panahon ng 2,000 years ago, yung upper room ay mas malapit sa temple court. Hindi dito sa layo-layo na. Hindi sa Zion. Sa Zion. No? Hindi ito yun. No? Pero let's say, dyan na lang. No? Dahil wala tayong ibang lugar dito sa may Temple Mount. Eh. Kaya dito na lang tayo tumingin. Imagine natin. Nagkatipon dito. Tapos biglang, anong narinig nila? Oh, may ingay na mula sa langit tulad ng ugong ng malakas na hangin. O, di ba? Pagka narinig ko yung malakas na hangin, sabi ko, punong-punong siguro ng Holy Spirit ang Pilipinas, no? Bakit may bagyo eh, di ba? Di ba malakas na hangin, di ba? Palagi may bagyo. Pumasok yung hangin sa closed-in door, yung naka-closed-in door. At napuno ang bahay na
kinaroroonan nila. Anong ibig sabihin ng napuno? Bigla bang pumasok yung hangin o unti-unti? Bigla. Hindi, napuno eh. Ibig sabihin, parang napuno siya ng unti-unti, hindi bigla. Ito, tignan nyo. Merong, may nakita silang parang bilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. Merong apoy na dumapo. Una, may sound na puno ng lugar. Napuno yung lugar ng sound ng hangin. Tapos meron silang nakitang bilang apoy sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay, anong nangyari sa kanila? Meron dalawang sign. Unang sign ay sa yung pakikinig, narinig nila. Siguro naramdaman din nila nung pumasok yung hangin. Diba? Pero of course, narinig nila dahil ugong. Tapos pangalawa, merong silang nakita. Yung dalawang yon ay external. Ang ibig sabihin ng external, naramdaman at nakita. Diba? Pero yung sa loob, itong sa loob, ay napuspos sila ng Holy Spirit. Anong ibig sabihin ng napuspos? Galing kayo mag-iisip. Pag ito ay walang laman, yung puspos ay apaw. Maapaw. Napuspos. Diba? Pagka walang laman, walang kapuspusan. Pero pag napuno, umapaw. Liwanag ba yun? Kaya, yung mga napuspos ng Holy Spirit ay nagsimulan gusto ko i-share ito sa inyo dahil maraming nag-i-interpret dito sa text na ito. Sabi nila, yung pangyayari daw sa Acts 2, 1-4, itong binasa natin kanina, ay minsan lang nangyari sa Book of Acts. Tama ba? Hindi, paulit-ulit sa Book of Acts, pag napupustos ang mga tao, sila'y nagsasalita sa iba't ibang wika. Alam niyo ba na maraming manifestation ang Holy Spirit sa tao? Kunwari, pagka ikaw ay natouch ng Holy Spirit, minsan napapatawa ka, natutumba ka, iba-iba, Minsan may tawa ng tawa, minsan may iyak ng iyak, paiba-iba, yung pag natatouch ng Holy Spirit. Pero pag napuspos, isa ang sign. Speaking in thunder tongues. Sabi ng mga Baptist, at di naman ako Baptist, kaya hindi ako naniniwala. Sabi ng mga Baptist, dati lang yun sa panahon ng mga apostoles. At hindi na daw sa panahon natin. I beg to disagree dahil meron akong experience na nakatanggap ako ng Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues. Amen. Kung yun ay sa panahon lang ng apostoles, dapat hindi ko naranasan. At marami din dito sa church na ito ang nakaranas ng kapuspusan ng Holy Spirit. Hindi lang ako. Alam ko dahil naririnig ko din sila na speaking in other tongues kung kami nasa prayer meeting. Ngayon, Pastor, ibig mong sabihin nun, hindi kami puspos o hindi ka puspos. Pag umiiyak ka lang, natumba ka, o kung nangigisay ka, o nangiginig ka, hindi ka puspos. Natouch ka ng Holy Spirit, pero hindi ka puspos dahil iisa ang sign ng kapuspusan. Ang sign ng kapuspusan ay speaking in other tongues. Again, imagine nyo may baso akong dala-dala, may baso. Paano kung pupuspusin yung baso? Oo, dapat may ibubus ako doon sa baso, Dito siya ibabalot, Kung ito yung baso, may ibubus ako. Tama ba? Amen. Anong ibig sabihin ng puspos? Yung puspos ay umaapaw, Hindi yung tama lang, yung salot, tamang-tama doon lang sa brain. Ang kapuspusan, yung umaapaw ay yung natatapon yung tubig.
Oo, umaawa sa tulig. Maliwanag ba? Amen. Ngayon, pag ikay napuspos ng Holy Spirit, ang isang sign sa buong Acts, kahit basahin niyo ang buong Acts, ang buong Acts ang nagsasabi, ang kapuspusan, nagmeron siyang manifestation. Ang manifestation niya ay Speaking of tongues. walang ibang sign. Hindi sinabi ng Bible na natumba, o namisay, o tumawa, o umiyak. No? Ganda yung sign na yun. Na-touch ka ng Holy Spirit. Pero pag hindi ka nagsingin ng tongue, hindi ka puspos. Grabe ka naman. Hindi ako nagsasabi niya, basahin niyo po ba? Kailang beses na akong nagbasa ng book of Acts, ang nakita ko, pag napuspos ang mga alagad, sila nagsasalita sa iba't ibang wika. Amen. At hindi naniniwala ang Baptist dyan. Dahil ewan ko kung kayo mga Baptist. Dahil sa totoo lang, maraming makawin na Baptist ang doctrine nila dito sa baptism in the Holy Spirit. Wind churches, parehas kaming wind, pero hindi sila naniniwala sa speaking in other tongues. Basta bakit ganun? Sabi nila, mas mahalaga daw yung character kaysa sa gift. I beg to disagree. Alisin mo yung gift sa akin ng tongues, hindi ko kaya mag-pray ng isang oras. No way. No way. Pagod ang utak ko, pagod ang katawan ko, I can only pray by tongues in 1 hour. Pag inalis mo yun sa akin, wala na akong ability na mag-pray ng isang oras. Tangay-tangay lang. Wala, hindi ko na alam kung ano susunod na sasabihin ko. But because I am filled with the Holy Spirit, with the evident spirit of tongues, I can pray for 2 hours. Maliwanag ba, kapatid? Na I don't need to use special terms. I just pray in the other tongues, and I just commune with the Holy Spirit the whole time. Amen. At yun ay parang refreshing sa iyo. Pastor, bakit mo ito panapangaral sa amin? Dahil maraming believers, para sa kanila, hindi mahalaga yung gift. Pag hindi sa iyo mahalaga ang gift, hindi mo i-desire. Pag hindi mo dinidesire, hindi bababa sa iyo. Pastor, gano'n ba yun? Oo, hindi. Pagka ang isip mo hindi para sa akin yan, hindi ka dadating sa iyo. Dahil kung ikaw na nampalataya na para sa iyo ito, at ito'y regalo ng Holy Spirit sa iyo, matatanggap mo siya. Amen. Pero pag ikaw ay sabi mo ay para lang sa mga pastor yan at leader, yun lang mangyayari sa iyo. Hindi ka rin makakatanggap. Na-receive ko ang baptism of the Holy Spirit with the evidence of other tongues when I was not yet a pastor. I'm praying doon sa first floor ng Bicag Hotel sa Dagupan City, A.B. Fernandez Avenue, at hiningi ko sa Lord. Ang pastor ko, nag-speaking in tongues. Yung asawa niya, speaking in tongues, mga leaders sa church, ako na lang ang hindi. Gusto mo maka-receive din na nakapuspusan ng Holy Spirit with the evidence of other tongues. Amen. Basta bakit mo din-desire yun? Kasi ito lang ang gift, sa lahat ng gifts ng Holy Spirit, ito lang ang gift na pwede mong i-switch on and switch off. Yes. Meron kang sariling, you can switch it on by will and turn it off by will. Sarili mo. Amen. Ganyan ka. Sarap lang, gift of healing, in as much as I like gift of healing, pag hindi nag-operate yung gift of healing, hindi ka makapag-heal ng tao. Yes, totoo. Hindi nag-operate by will. Dapat may approval ang Holy Spirit kung iti-turn on niya o iti-turn off. Pero ang gift of tongues, you can turn it on and off by will. Yeah, amen. Sa lahat ng gifts of God, pati ang prophecy. Alam niyo yung prophecy? Yes. Ang prophecy ay yung, sasabihin niya sa yung, iba-ibang klase ng prophecy, may prophecy na prediction, o yung sasabi ng iyong future. Pero may mga prophecy na pang encouragement, parang exhortation lang. Yung gift na yon ay hindi dumadating right away. Kailangan Spirit-led, no? Ang Holy Spirit ang lilid sa iyo. Kaya hindi ako naniniwala sa mga tao hindi naman nagpipray, tapos nanguhula. Pinuha yung pangkuhula mo. Hindi
ka faithful sa Lord, di ka faithful sa Panginoon, tapos naghuhula ka. Mali yan. False prophetess ka. Dahil ang mga totoong ginagamit ng Lord ay malapit sa Diyos. Amen. Pagka meron kang sabi, di ka gagamitin ng Lord, baka galing sa demonyo yung prophecy mo. Gusto ganun mo ba? Dapat ang heart mo ay tama para mag-flow sa iyo yung gift ng Holy Spirit ng tama. Amen. Now, ang lahat ng gift, again, I'm going to repeat myself, lahat ng gift ng Holy Spirit ay led by the Holy Spirit. Except, again, speaking in other tongues. Ang ibig sabihin, ang speaking in tongues, I can use it now, I can stop. I can use it now, I can stop. Maliwanag ba? Bigyan ko kayo ng demonstration, ha? Kaya kayo mabuti. Magpipray ako in tongues, i-on ko, no? Shatarayandaraба kalalabos, sondarayandaraba kalalabas. Riyandarayandaraba kulalabas, sikitiriyandaraba kalalabas. Hallelujah. Naka-on, i-off ko. Naka-off. Minto na ako. Magpipraise na ako ngayon. Yung will mo. By my own will, I can turn it on and turn it off. Amen. Yan lang ang gift na pwede mong gawin yun. Lahat, hindi mo pwede gawin ng gano'n. Yes. Yung gifts of healing, gifts of wisdom, gift of prophecy, gift of faith, lahat ng gift, hindi mo pwede i-operate by will. Only the speaking in other tongues, the gift of tongues, is operable by will. Amen. Kaya yun ang gift na in-aspire ko. Sabi ko, gusto ko ng ganyan. Na pwede kong i-on at i-off. Kasi alam ko, yung mga ibang gift, hindi mo pwedeng i-on at i-off. Yes. Itong preaching. Kung minsan, ang preaching, ginagawa kong prophetic preaching. Ang ibig sabihin ng prophetic preaching ay yung preaching na sinasamahan ng Holy Spirit. Kahit yung prophetic preaching, hindi ko pwedeng i-on at i-off. Pwede lang mag-operate yun pag ako nakatayo dito sa harapan at mag-preach. Pag hindi ako nakaupo ako dyan, hindi ako makakapag-prophetic preaching. Kaya ko lang gawin, mag-preach, ang man. Pero yung pagka-Holy Spirit na, kailangan na dito ako sa pwesto ko. Hindi ko pwedeng i-turn and i-off by will. Kailangan kong pumunta ng pwesto ko para mag-operate yung gift. Prophetic preaching. Now, Pastor, bakit mo sinasabi ito? Mga kapatid, pag wala ka nito, hindi mo mararanasan ang kapuspusan ng Holy Spirit. Amen. Naalala ko noon nung nagpapasimula pa ito per service natin. Pastor Glo, naalala ko yun. Naalala ko si Cristel. Kakonti kami naman, mga pipito kami na Sister Tess, wawalo kami, kasama namin si Sister Loida. Naalala ko kayo. Siya pa yata ang in charge sa music, hindi pa si Pastor Enday noon, ano? Nung si Sister Loida, no? Ngayon naalala ko si Cristel noon. Sabi ko, ayaw ko mag-preach, gusto ko mag-pray. Gusto kong mapuspos yung mga tao ng Holy Spirit. Well, we started the prayer. Tapos nilingan si Pastor Glo si Cristel. Kita ko na, puspos siya ng Muslim. She started speaking up. Tapos tinanong ko siya, pag-uwi niya sa flat, sa JB's flat. GB's flat. Pagdami niya sa GB's flat. Sabi ko, Cristel, anong nangyayari sa iyo? Na Pastor, lahong-lahong pa rin ako. Parang sabi niya, wala akong maisip kundi presence ng Lord. Nandito pa rin ako sa presence ng Lord. Amen. At tanong ko sa kanya, kaya mo bang i-on at off? Opo, Pastor. Permanent. Sa lahat ng gift ng Holy Spirit, ang speaking in other tongues, ang permanent gift. Amen. It doesn't go. It doesn't go. It Yeah. stays. Amen. Kaya kailangan kailangan ka na usus ka ng Holy Spirit to continue speaking it para maging second, parang part ng ng second language mo. Amen. Mga kapatid, gusto kong i-share ito sa inyo dahil gusto kong i-discern mo yun. Amen. Ayaw ko na ikaw ay nakikinig lang ng iba na speaking in tongues at ikaw wala kang kakayahang mag-speaking in tongues. Nako. Ito yung regalo.
Ang regalo, pinagtatrabahuan? No, regalo eh. Hindi. Pag pinagtatrabahuan, ang tawag doon, Brother Bel, ay sahod. Labada. Di ba? Pag pinagtrabahuan mo, labada yun. Sahod, katawan. Pero yung regalo, wala kang ginawa, nanampalataya ka sa ginawa ni Jesus Christ sa cross, in-expect mong darating, tapos nabusbus ka ng Holy Spirit. Nagsalita ka sa iba't ibang lugar. Hindi yun. Hindi yun by works. Yan ay, ang tawag dyan sa Bible ay charismata. Grace gifts. Gifts by the grace of God. Pagka grace of God, pinagtatrabahuan pa, hindi? Hindi. Grace of God nga eh, di ba? Pagka sinabi natin grace, hindi yun ano. Alam niyo ba yun? G-R-A-C-E. God's riches at Christ's expense. Kayamanan ng Diyos sa cross ni Jesus Christ. God's riches at Christ's expense. Dahil sa cross, kaya binibigay ng Diyos sa atin. Aliwanag ba? This is charismata. Ang charismata, ibig sabihin niya, binibigay ng Diyos sa atin by the grace of God. Ngayon, pag ikaw ay matigas, nakita ka mga kapatid, pag yung mga strong-willed, tsaka yung mga hindi marunong mag-yield sa Holy Spirit, pag matigas ang utak mo, hindi ka makapustos ng Holy Spirit. Pero sa sarili eh. Kailangan mag-yield ka. Ibig sabihin ng mag-yield, mag-a-agree ka sa Holy Spirit. Holy Spirit, I receive you. Holy Spirit, I expect you. Holy Spirit, I want you. Gusto ko itapon yung aking matigas na pag-iisip. Kasi napakatigas natin eh. No? Hindi makadali sa atin ang Holy Spirit dahil napakatigas natin. Sarili kang plano, may sarili kang gusto, may sarili kang isip. Ayaw mong i-give up. Ayaw mong i-give up yung galit mo kay BBM. Galit mo sa mga senador na demonyo. Na nag-aagaw kay Cayetano. So, isa na sa pagsabi. Pero yung kasabihin ko, minsan may mga ano tayo eh, may mga hurts, may mga disappointments, may mga matitigas tayo, may bitterness, no? May mga bitterness, hindi. Kuminsan, yan ay naghihinder ng flow ng Holy Spirit sa buhay natin. Hindi ka mapuspos dahil dami mong baggage. Ibig sabihin, by works, kasi kailangan itong tapon to eh. Hindi eh, yung di mo naman kayang itapon sa sarili mo eh. Ang Holy Spirit ang mag-aalis sa'yo niyan. Yes. Kaya lang, only if you yield to Him. Mag-yield to Hindi yan aalisin ng Holy Spirit. Pag ayaw mo makawala, hindi makawala. Yung galit mo, yung mga issues mo sa buhay, hindi na aalis. Unless isuko mo sa Lord. Kaya marami sa mga may mga tao kung pinagpipray ng puspos, hindi mo puspos. Okay. Pastor, bakit? Dami na lang nasa utak eh. Diba? O ang daming sinasabi ng Lord sa iyo, nag-give up mo, hindi mo pa ma-give up. Tuloy, yung kapuspusan, hindi nadali sa iyo. Dahil kasi dito yung baso, mapupuno pagka pagka hindi sarado. Kunwari, nakasarado yung baso, tapos binubuhusan. Matatapo. Hindi papasok sa loob, di ba? Hindi papasok sa loob. Kasi nakasarado. Yes. Kung minsan, may mga block. No? May mga naka-block. Ngayon, ang prayer natin tonight, Lord, alisin mo yung naka-block. Amen. Para gusto naman ako ng Holy Spirit. Maranasan ko naman yung speaking in other tongues. No? Baptism in the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues.
Napakahalaga nito sa buhay mo, kapatid. Hindi mo maranasan ang kalapitan ng Holy Spirit pagka hindi ka napuspos. Yes. Hindi mo ma-experience yung kalapitan ng Diyos sa buhay mo pag hindi ka napuspos ng Holy Spirit. Pupunta na ako sa last slide ko at gusto kong i-share sa inyo yung tatlong part ng Acts chapter 2. Una sa lahat, dumating ang Holy Spirit at anong nangyari sa mga believers? Napuspos sila ng Holy Spirit tapos they spoke in other tongues. Number 2, preaching yan, hindi preaching. Nangaral si Apostol Pedro. Sabi ni Pedro, kayo ang pimatay sa tagapagligtas. Sinang sinasabi niya kayo? Mga Hudyo. Mga Hudyo sa iba't ibang bansa ay pumunta sa Jerusalem. Bakit Atilay? Bakit sila pumunta sa Jerusalem, Atilay? Dahil Feast of Shavuot. Diba? Feast of Shavuot. Kaya sila pumunta ng Jerusalem. Ngayon, kaya nandito sila, nangangaral si Apostol Pablo. Sabi niya, kayo ang nagpapako. Kayo ang pumatay sa Mesiyas. Sabi ng mga, ang ganda-ganda ng tanong ng mga Hudyong dinanan, anong gagawin namin? Ang sabi ni Apostol Pablo, repent and be baptized so that you will receive the Holy Spirit. Sabi niya, kayo ay magsisi sa inyong mga kasalanan at magpabautismo. Anong ibig sabihin ng magpabautismo? Ito ay pagpapatunay ng kanilang pagsisisi. Amen ba? Kunwari, ikaw ay nagsisisi na, pero hindi ka pa nagpapatunay, hindi pa complete yung iyong repentance. So, ganun ba yun? Oo, dahil ang tawag natin dyan ay discipleship. Sabihin na nga, discipleship. Ang ibig sabihin ng discipleship, pag ikay na born again, nakakilala kay Jesus Christ, tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas, tuturuan ka mag-pray, tuturuan kang magbabasa ng Bible, tuturuan kang mag-sow, hallelujah, tuturuan kang mag-tithe, tuturuan kang mag-worship, ang dami tuturo sa'yo. Tuturuan kang mag-share ng mabuting balik, tuturuan ka ng maraming bagay, no? Tuturuan kang mag-release ng forgiveness, tuturuan kang magpatawad, no? Tuturuan kang i-release yung iyong bitterness, yung iyong kagalingan, yung strong will, no? Para ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya. Amen. Maliwanag ba, mga kapatid? At lastly, ito ang kailangan kang maging part ng church, yung community of believers. Basahin natin. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. Pinaribili nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay pinabahagi sa bawat isa ayon sa kanya pangailangan. Araw-araw sila'y nagkakaipon sa templo at nagpipiraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. At ang bawat araw ay sinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. Meron silang community na nagbibigay sa isa't isa. Una, pangalawa, araw-araw sila ay pumupunta ng temple. Tayo ay once a week, dahil let's say ito yung temple natin, ano? Tayo once a week pumupunta dito sa church. Sila araw-araw. Tapos, nagpipiraso-piraso ng tinapay. Dalawang ibig sabihin nun. Una ay yung breaking of bread. Pangalawa, kainan. Amen. Yun ang paborito nyo, diba? Paborito ko din. No? Hindi lang kayo. Paborito ko din. Malungkot pag walang kainan. Amen? Naisip ko nga, pag walang kainan, bakit hindi ako atin? Imagine yung pastor hindi atin. No? Kaya dapat meron. Weekly, dapat meron. No? Kahit magiging tayo ng patak-patak na 20 kay Brother Den, no? Or nating 30, no? Diba? Breaking of bread is good fellowship.
hindi lang communion, kundi food fellowship. Dahil, sabi dito, hindi lang sa templo, kundi pati sa kanilang mga tahanan. Tapos, meron silang malinis. Malinis na puso. Sabi sa'yo, malinis na kalooban. Di ba? Yung sa loob nila ay malinis. Walang bitterness. No? Amen? Amen. Walang hinanakit. No? Walang pagbuhan. Amen? Amen. Tignan mo natin sa Siguro may tabi mo, kausap ka daw ni Pastor. Sabi mo, kausap ka ni Pastor today. Alamin mo. Kausap ka ni Pastor. Malinis na kalooban. Sabi mo, malinis. Oh, meron ka sama ng loob sa pastor mo, hindi malinis ang kalooban mo. Hallelujah! Oh, Pastor, yan ang ayaw ko sa iyo, Pastor eh. Pag mag-preach ka, 50 minutes, 1 hour, naguguling na ako sa gutom. Bago ka dumating, kumain ka muna. Amen. Gusto mo kumain ka agad. Hindi pa tapos. Dapat patapusin mo si Pastor Alan. Pag kayo nagugutom, kumain ka muna sa plan. O bili ka muna dyan kay Tina o Jezabel ng chichirya. Bago ka muna ng church. Diba? Huwag yun. Ang tingin mo sa akin, lechong baboy. Sarap ang handa ni ano ngayon, ni Ate Maya ngayon, di ba? Merong, ano na yun? Biryani. Biryani, di ba? Hindi ngayon, ha? Last week. Sabi ko lang yan. O, yung mga iba, gutom na kaagad. Di ba? Gutom na kaagad. Na, ang ibig sabihin, ito, meron food fellowship. Tapos, ano kang ginagawa nila? Oh, nagpupuri sila sa Diyos. At kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Dahil sila ay palaging nagpupuri sa Diyos, pag ang taong nagpupuri sa Diyos, nakikita niya ba ang negative ng mga tao? Alam mo, pagka ang nakikita mo ay kabutihan ng Diyos, ang nakikita mo din sa iba ay mabuti. Galit na galit daw si brother din sa Pilipinas, no? Talaga, eh, no? Wala tayong magagawa, binuto mo, eh, no? Ang mga nagpanalo, eh. Repent ka na lang, repent. Dapat tayo sisihin natin si Sarah, no? Dahil di natin binuto pag hindi in-endorse ni Sarah. Ayaw niyo mag-email. Dahil alam ko, imubuto niya sa 2028. Amen. Diba? Nagpupuri sila sa Diyos. Pag ang Diyos, ang focus mo, tulad ng prayer ni Sister Leia, pag ang Lord ang focus mo, hindi mo makikita ang mali-mali na iba. Magkakaroon ka ng grace para sa iba. Pagpapatawad ka sa iba. Pagpapasensya mo sa iba. Kahit gusto mo ng sabunutan. Kaya nandun pa din yung Holy Spirit na nag-uudyok sa iyo na love, forgive, magparaya. Alam niyo, isa sa mga ayaw ko sa Bible verse, meron palang verse na nakasulat na magparaya. Ayaw ko ng salita niya. Sa lahat ng salita, ayaw kong magparaya. Dahil pag ako sinaktan mo, for sure gagantihan kita. Ayaw na ayaw kong di ako makakaganti. L-I-N-T-I-K lang ang walang ganti. Mura yun eh, kaya ayaw kong sabihin. Spell ko na lang. Pero ibig sabihin naman na, yan ang pinaka-ayaw kong word sa buong Bible. Magparaya. At yun ang tinuturo ng Bible. Masakit yan. At palagi ko mga kapatid, hindi natin kayang palaya pag hindi tayo Kristus ng Diyos. Madaling sabihin, Mahirap gawin. kaya ko sabihin magparaya, pero pag akong nag-ibig, ewan ko kung magpaparaya talaga ako. Ewan ko. For sure, sa ugali ko ito, pag binato mo ko ng bato, mas malaking bato ang tatapon ko sa iyo. Hindi tinapay. Hindi tinapay. No way. Si Disha ang nagbabato ng tinapay. Ako, hindi. Mas malaking bato.
gagantihan kita ng mas matindi para maramdaman mo kung gaano kasakit na yun. At ano, Spirit ni Kristo yan. Pero kung minsan yung dali lang sabihin, kaya-kaya kong sabihin mong paraya. Pero pag ako'y nandun na, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Kung ako niloko mo, Magigipin. baka mas malakas ang kamukok kaysa kay Papale. Huwag naman. Kaya mo. Pero kay Papale, baka mas malakas na. Kahit dinadialysis to, Mga kapatid, hindi sabihin, mga kapatid, hindi ko alam kung ako'y nandun na rin sa sitwasyon na yun. Kung ako lalakad pa rin ang natuloy. Kaya, hindi ko ina-assume na magparaya. Pero ayaw ko yung word na yun. Pag narinig ko, sabi agad, hindi nakasulat sa Bible yung magparaya na yan. Dahil si Jesus, inayaan niya siyang mapatay. Nagparaya siya. At bilang mga alagad ni Kristo, gusto niya tayo din, no? Na kung paano siya'y sinaktan at tayo din, Amen. Hallelujah. i-extend natin yung same grace na natanggap natin sa At napakahirap, napakadali kong sabihin. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, di mo alam kung ikaw ba talaga yun. Hindi ko masasabi. Dahil sa my experience, pag ginawa ko ng masama, di ka makakalusot sa akin. At marami sa inyo, alam niyo, kaya, basta alam niyo yan, mapagtanim. Tanggal talaga kita. Bata. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga Inililigtas. may nililigtas ang Lord habang sila ay nagpe-fellowship, habang sila ay nagpe-praise and worship, habang sila ay nagko-communion, habang sila ay nagpapatawad, habang nakakakitaan sila ng ugali ni Jesus Christ, may mga naliligtas. Naliligtas ba dahil napapanood lang sila o may narinig? May narinig. Tanda niyo mabuti Hindi naliligtas ang tao dahil nakikita nila yung magandang ugali natin. Naliligtas ang tao dahil narinig nila ang mabuting Balita. Kaya palagi nating binabasa, narinig mo ang mabuting balita. Kasi pag hindi narinig, hindi mariligtas. Kailangan marinig, nang marinig. Ako mga kapatid, na-born again ako ako'y, after high school, college. Pero mga kapatid, nung ako'y bata pa, nakakarinig na ako ng Bible. Sa BBS, sa Sunday school. Pero hindi pa ako born again. Na-expose lang ako sa gospel. Pinakanta namin noon, Manong Papale, alive, forever. My Jesus is alive, alive forever. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Mga kanta-kanta ito. Ito ang kinalakhan ko, Brother Edwin. At narinig ko yung Bible verse. Blessed are the pure in heart because they shall see God. Narinig ko yung verse na, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have itong mga verses na ito, paulit-ulit. At mga kapatid, naintindihan ko yung gospel at the right time. Tapos ko ng high school, papunta college, then I encountered the gospel at tinanggap ko ng totoong-totoo si Jesus Christ bilang Panginoon. Amen. At around that time ko, nagbago yung buhay. Dati kong manunugal, at lasenggo. At with the, parang with the snap of finger, biglang bagong tao sa natin.
nawala ka agad. Hindi ako nag-undergo ng process. Talagang pag-gising ko ng umaga, ayaw ko na ng alcohol, ayaw ko na ng sigarilyo. Pastor, bakit mo sinasabi ito? Dahil malibang mapuspos ka ng Holy Spirit, hindi magbabago ang buhay. Yan ka pa rin, yan ka na ngayon, hanggang bukas ganyan ka, hanggang sa walang katapusan ganyan ka. Pastor, paano ba nagbabago? Nagbabago pag na-encounter mo ang Holy Spirit. Amen. Alam mo kung paano, Pastor, paano ko malalaman na-encounter ko ang Holy Spirit? Una sa lahat, mapagpatawad ka na, no? Hallelujah. Mapapatawad mo na si BBN, no? Hallelujah, no? Pag masama pa rin ang loob mo, mag-isip-isip, i-search mo yung heart mo, Lord, ano kong nangyayari sa akin? Dapat gano'n ang prayer natin. Hindi, huwag mo sasabihin, hindi, Pastor! Hindi, mali yan! Tingnan mo, ang tigas ng ulo mo. Totoo nga, hindi ko naman sinasabing hindi mali. Kaya lang, ang issue dito, hindi yung mali siya o hindi. Yung puso mo, mali o tama. Amen. Hindi naman si baby, wala akong issue doon. Alam ko, lalo ko yung tao kaya hindi ko binuto eh. Kung binuto mo eh, dahil dinudurus ni Sarah eh. Hindi ko kaya binuto yan. Dahil kilala ko yan. I'm sorry sa mga kabibiin na nanonood. Sana hindi na kayo nanonood. Hindi na issue yun. Ang issue, ikaw. Ikaw, ang galing mo tumingin sa presidente mo. Ikaw, wala ka magsabi? Hallelujah. Thank you, Lord. Check the heart. Ikaw, kung ikaw ay perfect na, sige, mauna ka na sa langit. Dito muna kami na hindi perfect. May naayos pa ang Lord sa akin. Pero, pag sabi mo ay, pag kayang-kaya mong i-judge ang iba dahil sila nagkasa, given na yun. Pero ang problema, ikaw, maayos kaya yung puso mo. Hindi ka makatulog. Dahil galit na galit ka kay Tulpo. Buti na hindi ako. Diba? Ang dami mong issues sa buhay. Yung tuloy naghihintag ng work ng Holy Spirit sa iyo, dapat ikaw ay nakabulusok na sa presence ng Lord. Hindi ka makapunta sa presence ng Lord dahil may naghihila sa ipababa. At ang problema, naghihila sa ipababa, tao! Tao! Now, huwag niyo sasabihin, Pastor, wala ka bang pakialam? No. I love the Philippines. I feel that I'm very Filipino. Kahit dito na ako nakatira ng 25 anyos, kahit matagal na kami dito ni Pastora Melody, Pastora Glo, I feel very much Filipino. Kaya, nag-aalala pa rin ako sa mga taga-Pilipinas. Kaya ayaw kong umuwi ka nang wala akong pera, no? Alam ko, kawawa ka pagbating mo doon, no? Gusto ko, magpakayaman ka muna, di ba? Busin mo muna ang pera ng Israel, tapos umuwi ka na. Hindi mo maubos. Hindi maubos ang pera dito. Ang ibig ko sabihin, dapat stable ka. Huwag kang uuwi nang ang dala-dala mo galit sa presidente. Hindi ka magbabalayan na ng pangalawa, wala kang pagpapalang dala. Kailangan meron kang stable. Dapat meron kang sariling bahay, sariling aeroplano. Hallelujah. Anim na mali. Hindi kasali mo dito. Mga kapatid, no? Dahil alam na natin ang kalagayan sa Pilipinas. At alam ko mga kapatid, gusto na rin natin makauwi. Pero may nag-hinder sa atin. Alam natin na nahirapan pa rin tayo. Hindi pa rin tayo confident na kakayanin natin sa maliit na baon natin pauwi. No? Kaya, I'm going to close with this. At gusto ko na, tayong lahat ay focus natin ang isip natin sa Panginoon. Everybody, let's have your
your eyes closed and your heads bowed down. At meron akong mga bagay na gustong gawin mo sa... Amen, Lord. Gusto kong mag-pray at sa prayer na ito I pray na puspusin kayo ng Lord ng hunger, ng more ng Holy Spirit. Tulad ng sinasabi ko, isa sa major sign ng kapuspusan ng Holy Spirit. Hindi man the main sign ay speaking in other tongues. At kung wala ka pa ng gift na ito, I beg to disagree na ikaw ay puspusan ng Holy Spirit. Sa hapong ito, I'd like you to focus your eyes to the Lord. At hayaan mo ang Holy Spirit during this time to speak to your heart. Hayaan mo ang Holy Spirit mag-speak sa iyo. Ano ba Lord yung nag-hinder sa akin para hindi ako mapuspos totally o mapuspos ng lubus-lubusan ng iyong Holy Spirit? Lord, ano ba yung condition ng heart ko na hindi pa ready sa pagtanggap ng kapuspusan ng iyong banal na Espiritu? At ulit-ulitin ko na ang banal na Espiritu ay binibigay ng Lord ng libre. Hindi ito pinagtatrabahuan. Sa gabing ito, I would like you to surrender. Sasabihin sa'yo ng Lord, marunong naman mag-usap. Ikaw naman ang Lord naman ang tunay na pastol mo. Hindi si Pastor Alan. Kaya mag-uusap siya sa heart mo para ipakita niya sa iyo yung areas ng life mo na kailangan mo masunod. I pray, Lord, na mag-intensify yung presence ninyo in this place. And I pray, Lord, na makita namin yung aming kalagayan before your presence. Makita namin yung totoo namin pagkatao, Lord, sa presensya ninyo, sa piling ninyo. Makita niyo po sa amin yung mga bagay na nag-hinder sa amin upang hindi kami mapuspos ng inyong Holy Spirit. At tonight, Lord, we pray, Lord, na itanim niyo po yung desire for more. I pray, God, tonight na mapuspos kami ng hunger. Malibang kami ay gutom at uhaw sa iyong Espiritu, ay hindi namin pagnanasan ito ng lubusan. Hayaan niyong magkaroon kami ng hunger and thirst. Hayaan niyong magkaroon kami ng divine jealousy. Magkaroon kami ng divine, Lord, na aspiration na pupuspos ng iyong presensya sa hapon na. Lord, we pray tonight, God, for the hunger and thirst after righteousness. I pray, Lord, na magkaroon ng hunger and thirst sa mga heart natin. So we will long more of you. We will long more of your presence in our lives. More than answers to our prayers. More than our dreams and ambitions. More than anything we want in this world. More than anything that we want for the Philippines. Lord, we want your presence, your Holy Spirit, the fullness of your Holy Spirit in our lives. Lord, I pray na magkaroon ng hunger and thirst sa bawat puso during tonight. Gusto ko, Panginoon, na kung di mo man i-encounter ang church tonight, I pray, God, na pag-uwi namin and during the course of this service, magkaroon kami ng kagutuman at kauhawan na i-desire kayo, i-pursue kayo, na hanapin namin ang presensya ng Holy Spirit sa aming mga na ito ang mas mahalagang ambition namin. Hindi yung mga bagay na hinihilig namin sa iyo, kundi ito, hunger and thirst for righteousness, for the presence of Jesus Christ. Lord, tonight,
Alam ko po, Panginoon, na kumikilos kayo sa puso ng bawat isa. Alam ko po, Panginoon, na hinahanda niyo ang aming mga puso para matanggap kayo. Alam ko po, Lord, na nakaready na yung mga iba. And I pray, Lord, kahit hindi sa service na ito, pag-uwi nila sa plan, or during their praise and worship time, Lord, I pray na pasyalan sila ng presence ng Holy Spirit. And they will speak, Lord, the unlearned words, yung speaking in tongues, freely sa kanilang prayer time, sa kanilang word time, para sama-sama kami, Lord, sa prayer meeting, to pray together in the power and in the presence of the Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit, for tonight. We give you glory. We give you honor. Thank you, God, for hunger, for thirst into our lives. In Jesus' name, tayo lahat magsabi na Amen. Amen. Tayo lahat ay tumayo for our 3-minute gospel. Hallelujah. Thank you, Jesus. Narinig mo na ba ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay kay Jesus na sinakot sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Siya ay nagkain ng binubuhay sa kamatayan. Ang sino ang maniwala sa mabuting balita nito ay ligtas. Subalit bago natin malaman ang mabuting balita, kailangan na natin kilalanin sa ating mga sarili na dahil sa kasalanan. Sa ating hindi ay ang tao ay kasalanan. Bakit ang lahat ng tao ay makasalanan? Ang unang tao sa kasalanan ay kasalanan sa pagkain ng bunga ng ulo ng sabi ng Diyos o kainin. Ito ay puno ng kalaman ko sa mabuti at sama. Sinuway niya Adan ang utos ng Diyos sa kayasasa. At dahil sa lahat ng tao ay nakalakit at ang lahat ay ina ng kasalanan. May apat na katibayan ito ay makasalanan. Una, pagkatapos ay sunod ng kasalanan. Kaya kung ikaw ay takot ikaw ay kasalanan. Ikalawa, pagkamuhi ay isang kasalanan. Kaya kung ikaw ay pagkamuhi ikaw ay kasalanan. Ikatlo, ang mga kahirapan ay isutan ng kasalanan. Kaya kung may pagkikira sa iyong buhay ikaw ay kasalanan. Ikaapat, ang kamatayan ay isutan ng kasalanan. Ang lahat ay sigurado mamatay at dating ng panahon. Ang taong kasalanan ay hindi na magtatapos sa kamatayan dahil sa pagkatakot, pagkamuli at mga paghihirap. Siya ay tatapon at pumuntahan sa impyerno. Ang sabi ng Biblia, ang impyerno ay sa lugar na kapag minsan ka na magpupel doon, hindi ka nakakapagpas pa. Ito ang destinasyon ng taong kasalanan. Siya ay natulan at itatapos sa impyerno. Una sa lahat, ang kasalanan dapat mapatawad dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. May kailangan ng kamatayan para sa ating upang ating mga kasalanan ay mapatawad. Subalit tayong lahat ay naglalakayan na walang pwedeng mamatay sama sa atin upang tayo ay maligtas dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. Suwanda sa Jesus ay nagpalito dito sa daigdig na hindi naglalakayan. Siya ay pinanganak ng matuwid walang bahay ng kasalanan. Ipinag-ilis sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pinanganak sa pamagitan ng Galing Maria. Siya ay pinako sa krus na namatay para sa kaparawaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung ikaw ang manampalataya ka sa mabuting balita tungkol kay Jesus, ikaw ay patatawarin at ililigtas. Pagsisihan mo ang iyong kasalanan at ang gawin sa iyong puso, at ikaw ay patatawarin at ililigtas kung maniwala ka sa kamatayan at iyong pagkabuhay ng Jesus para sa iyo. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Minsan pa ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Patuloy ka po namin pinupuri, sinasamba at pinasasalamatan. Pinadakila ang iyong kabanal-banalang pangalan, Panginoon Jesus. Panginoong Jesus, na nag-alay ng iyong buhay upang kami mapatawad sa lahat ng aming kasalanan. Nagbigay at nagkaloob ng iyong banal na Espiritu upang manahan sa aming
Pakapuspusin mo nga po kami, Ama, ng banal ng Espiritu, na siya ang aming tagapagturo, tagapagdik, tagagabay at patnubay upang kami magkaroon ng buhay na may kabanat. Tunay nga po, Ama, na sa napakinggan namin, Panginoon o God, sinabi mo nga po na sa bawat pag-aaral, Panginoon o God, matutunan namin ang mga napag-aralan, Panginoon, o ang natalakay, Panginoon, na bawat sa Holy Spirit, Panginoon o God, ang kapustusan ng banal na Espiritu, Panginoon, tunay o Ama, na maging design ng aming mga puso, Panginoon o God, hallelujah. At tunay nga po, Ama, na patuloy na manahan ng banal ng Espiritu sa buhay po ng bawat isa sa aming Panginoon. Patuloy na mapagharian kami ng banal ng Espiritu, Ama, hallelujah. At tunay nga po, Ama, na Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan, patuloy namin pinananampalatayahan na may kaparaanan sa buhay po ng bawat isa sa aming Ama, na tunay nga po na Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na sa aming pananampalataya at pagtitiwala. Patuloy ka po kikilos sa buhay po ng bawat isa sa amin. At patuloy, Lord, Ikaw ang Diyos na magdiwanag sa aming mga buhay. Hindi yung aming mga kinahan, kundi ang iyong kapangyarihan, O God, hallelujah. Kaya Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat na natapos na namang serbisyo para sa iyo, O God, hallelujah. At sa susunod na second service, Panginoon, patuloy, Lord, na samahan mo po ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, even, Panginoon, yung mga darating pa sa second service, Panginoon, Lord God. Patuloy na makamtan, Panginoon, ng katagumpayan na nagmumula sa iyo. Lalabas po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, na daladala, Panginoon, O God, yung kapuspusan ng banal mong Espiritu, Panginoon, O God, na tunay, na ma-design ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, O God, ang patuloy na paghahari ng banal mong Espiritu sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya Panginoon naman, patuloy kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig na wagas at laging tapat kailanman, sa iyong awat habag na patuloy namin nararanasan, at sa iyong grasya, Panginoon, kung paano mabuhay kami nabubuhay. Kaya binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas at sa kapangyarihan ng iyong banal na dugo at pagmamahal po sa buhay ng bawat isa sa amin. Last natin ang ating mga kamay. Nawa ang Diyos ang nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Thank you. Announcement na po. Ang ating announcement, next week na po yung graduation ng ating School of Workers. Palakpakan natin ang ating tatlong candidate na ating School of Workers. Ito yung tatlo. Si Victor, si Lizel, at saka si Erenda. Thank you. Yung iba wala pa dito. Yung iba nasa second service. Yung iba, second service. Yeah, second service yung iba. At palakpakan natin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Continue natin ipanalangin. Hindi lang sila magtapos sa graduation. Ang panalangin ko is magamit din sila ng Panginoon. Diba? Kasi alam mo, ang ating pag-aaral at ang sabi natin kanina, pagsunod natin sa Panginoon ay hindi magtatapos sa pag-aaral lang. Dapat, yun ang simula ng iyong journey habang nandito ka sa Israel. Then after Israel, continuous pa rin hanggang magkita kayo ni Lord ng personal. Amen. Amen? Kasi yun lang po, kailangan natin talaga keep praying. Sabi natin, 36 batch na yung ating School of Workers na. Yan, 36 na. 36 na ito. Sabi nga, saan na sila? Ayan, yung iba na rapture na, yung iba ay, alam ko kung saan na rapture ha, hindi natin alam. Yung iba, nagpunta na ng ibang bansa. Ang panalangin natin, na nagpatuloy sila. Yung iba umuwi ng Pilipinas, ang panalangin natin magpapatuloy. Kasi ang final reunion ng mga believers, hindi sa lupa. Sa langit.
Yun ang final. Dapat yun ang ilagay natin sa ating isipan at sa ating puso. Hindi ito ang final na place natin, ang final na place natin doon. At yun dapat ang i-desire natin. Diba? I-desire talaga natin na para talaga makasunod tayo sa Panginoon. At ang ating prayer and fasting every Wednesday, thanks God, marami ang nagjo-join. Thank you, Lord. Amen. Na talaga po rin ng Panginoon. At yung ating mga prayers online, yung hindi nagjo-join sa mga group nyo, mag-join na kayo. Ito na yung panahon. No, puro lang yung sabihin, busy. Wala naman kami. Sino ang pinakamabisi? Wala nang busy dito sa Israel. Diba? Busy ka sa trabaho, pero we can use our cellphone. Makinig. Diba? Ang busyness, hindi excuses yan kasi mayroon ng mga gadget na binigay sa atin ng Lord. May mga kaparaanan na ibinigay. Kaya mag-join po tayo sa mga cluster grouping, yung group prayers din, diba, first and second service, at ang pinakamahalaga sa pagkatawag sa atin ng Diyos is we need to share the gospel. Diba, hindi tayo, may missionary tayo dito. Diba, ang ating mission, yung ating mga ka-flatmate, yung ating mga kaibigan, na may meet natin sa daan. Diba? Huwag na kayong mahiya mag-share ng gospel. Dahil para pag-pray nyo, diba? Kung ayaw nila umatin, o ayaw nila pray na lang. Huwag na tayo ma-disappoint kasi ganun talaga ang buhay. Ipanalangin natin na magpatuloy sila sa Panginoon. Amen? At huwag natin kaligtaan ang ating mga prayers, at huwag natin kaligtaan ang ating mga pinag-pray, yung may mga sakit. Please, i-join nyo sa inyong mga devotion prayer. No? Yung may mga taong nag-ask ng mga prayer. No? May mga sakit na nawa doon, magkaroon ng turning point sa life din. Hindi pa nakapag-commit sa Panginoon. No? Yun ang call na maging call sila talaga ng Lord. Sometimes may yung mga kaparaanan, akala ng demonyo is down ka na, pero yun ang ginagamit ng Lord na turning point sa life natin. Amen? Kaya continue tayo panalangin natin yung ating mga brethren, yung ating mga family na ma-save at yung ating mga online, at huwag namin kaligtaan ang ating pastor na umabot ko siya ng 120 years. Amen. Amen. Thank you. God bless everyone. Kantahin po natin ang closing, mga kapatid.